hambog itong si Sara Duterte. Sinabi niya na siya daw dapat ang presidente ng ating mahal na inang bayan, ngunit nag-giveaway nga siya kay PBBM. Buti na lang hindi ikaw ang pangulo ng ating mahal na bayang Pilipinas, kundi siguro nagkawindang-windang na ang ating ekonomiya sa kanyang very disturbing na pag-iisip. Talagang grabe siguro ang nangyayaring korupsyon dito sa ating mahal na inang bayan. Sinabi niyang ito talagang hindi ka na mananalo bilang presidente sa sinasabing 2028 presidential election dahil nga sa iyong mga gawi. Ngunit itong si Sara Duterte talagang nagpupumilit nga sa sinasabing sablay na people's power na kanyang ginawa para mawala sa Malacanang si PBBM. At sinabi nga ng mga ilang concerned citizen at netizen ay nagbabayad pa nga ito doon sa mga taong dumalo sa sinasabing rally sa EDSA na sinasabing pagbibigay daan daw sa kanyang pagupo. Buti na lang marami na sa ating kababayan talaga na pagod na sa ganitong klase ng politika at siguro ang naisip nila ay magtatrabaho na lang kami at hindi na kami makikugulo sa ating politiko, sa ating politika dahil talagang gagamitin lang kayo nitong ni Sara Duterte para sa kanyang pangsariling interes at hindi interes ng bayan. Ganito talaga ang galawan ng mga Duterte, masyado mapagpanggap sa kanilang mga pinakikita sa ating mahal na taong bayan, lalo na si Juan Pasang Cruz talaga na hindi na alam kung paano pagagandahin ang kanilang buhay at nagtutuon na lang sa kanilang pagtatrabaho para mabuhay ang kanilang pamilya. Ito namang mga Duterte, lalo si Sara talagang grabe. Hanggang ngayon hindi niya masagot ng tuwid kung saan niya ang ginala ng pondo ng OBP at ang kanyang mga sinasabing mga alagad na humarap sa mababang kapulungan ay kunyari ay nagkasakit pa at nagpadala pa sa ospital. Kung ordinaryong si Juan Pasang Cruz kaya ang gumawa nun, dadalhin ba sa ospital ang mga ito? Talaga ang grabe talaga nakikita natin ang agwat ng mga politiko sa ating mga ordinaryong mamamayan. Talagang grabe itong ginagawa ni Sara Duterte na sana matuto na tayo sa susunod na halalan sa midterm election na huwag natin iboto yung mga taong ganitong klase ng pag-uugali, lalo na sa Davao City ang pagtakbo muli ni Duterte, ni Digong para maging mayor ng Davao at ang kanyang anak na si Pulong Duterte para maging kongresista at si Vice Mayor na si Baste ang talagang wala nang kahantungan ng ating mga kababayan, lalo na sa mga pamilyang ganito. Talagang puro kahambugan at kayabangan ang kanilang pinagsasabit, pinapakita at ayaw magsabi ng totoo kung saan nila dinala, tinastos ng pera ng taong bayan. Hanggang ngayon talaga nakabitin sa alanganin kung talaga magsasalita ba ito, kung talaga hindi magpapakita at magsasabi ng totoo, ay dapat bumawi na lang tayo sa mga darating na eleksyon at huwag natin iboto itong pamilyang ito talaga para sa kinabukasan nating mahal na inang bayan. Talagang wala nga dapat na Duterte na makaupo dito sa ating bayan, lalong-lalo na ito si Sara Duterte na sinasabi niya pa na siya daw dapat ang presidente. Buti na nga lang hindi nangyari. At siguro kung nangyari ito ay talagang wala nang kapupunta ng ating mahal na inang bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiran, magmamatyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.